Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po sa probinsya ng Camarines Sur. Magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga sa lahat po ng inaabot ng estasyong ito. Tayo po ngayon ay nakikinig o makikinig dito po sa biyaya sa pagkaaga. Dito po sa himpilan po ng DWLV 91.9 FM. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong maririnig at mapapanood live. Ako po si Pastor Luis Bulaños from Jesus Christ to the World Mission dito po sa Naga City. So magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal naming mga tagapakinig. Ang ating pong araw ngayon ay 8 ng Abril ng taong kasalukuyan. So sige po, magandang umaga sa inyong lahat. Habang siguro kayo ay nagkakape o ang iba sa inyo ay nakahiga pa pero bukas ang radyo, at ang iba naman ay nag-aasikaso na para pumunta ng palengke, para mamili ng maaga ng mga mura pang mga bilihin sa bagsakan. Magandang umaga po dyan sa aking mga kaibigan, mga baggage boy, mga vendor dyan po sa Naga City Public Market. At magandang umaga din po sa lahat ng makikinig ngayon at manunood. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating binabati ko ng magandang umaga si Pastor Marvin Natividad, ang isa po sa ating execomang sa AMNI. Magandang umaga Pastor Marvin at sa buong pamilya. Magandang umaga sa AMNI Pastors. Magandang umaga sa lahat ng mga kapatiran namin sa church. Magandang umaga sa inyong lahat. Sige po, ngayong umaga may pinakahihintay ngayon ng mga tao Napapansin nyo? Meron pong inaabangan ngayon ng mga tao, yung magaganap na solar eclipse. Diba? Ngayong araw yon, ngayong petsang yon, ngayon mismo. Alam nyo mga minamahal ko mga tagapakinig, kung ako ang tatanungin nyo, wag na tayo mag-focus doon sa kung may magaganap na solar eclipse at may kanya-kanya hong mga interpretasyon, di ba? Ang iba naman para lamang may maipost na content, umiimbento na kung ano-ano, di ba? Ang sabi ng iba ay 3 araw ng kadiliman, mga extremist, ano po. Pero kung akong tatanungin nyo, base po sa, siyempre, matagal-tagal na rin tayo nabubuhay dito sa mundo, na-observe na natin ang nangyayari sa ating planeta, sa ating daigdig, base po sa mga balita pa noong panahon at mga kasalukuyang balita. Alam nyo, minuto lang po yan. Minuto lang po ang magaganap na solar eclipse. Hindi po totoo. Huwag nyong takutin ang sarili nyo katulad ng mga na naririnig ko natatakot dahil 3 araw daw po magkakaroon ng kadiliman. Alam nyo, hindi po totoo yun. Minuto lamang ho ang magaganap na solar eclipse. And besides, hindi naman nga natin masyado ito makikita dito sa Pilipinas. Ito ay nakasentro lamang sa US at mga kalapit bansa ng US, United States. At kung makita man natin dito ito, hindi gaano, Kaya sinasabi ko po ito mga minamahal kong tagapakinig para mabawasan man lang ang takot ng nakararami.
Kasi kahit sa akin may mga nagme-message, Pastor, ano masasabi mo tungkol dito? Pero ako nga tatanungin nyo, wag na tayong mag-focus doon sa magaganap na solar eclipse ngayong pong araw. Ano po? Ang pagtuunan natin ngayon ng pansin ay yung buhay natin sa Panginoon. Yan ang gusto kong bigyang pansin ngayong araw. Yung buhay natin na nakaugnay sa Panginoon. Diyan lagi ang ating focus, mga minamahal kong mga tagapakinig. Pagka nasa Diyos lagi ang ating focus, mas mangingibabaw ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos kesa sa ating mga takot, kesa sa ating mga pangamba, at sa ating mga pag-aalala. Mangingibabaw po yun. Kaya nga, ito po ang pinakalayon ng biyaya sa pagkaaga, na bawat mga aral ng Diyos na ating maririnig sa programang ito ng biyaya sa pagkaaga ay umakay sa atin para magkaroon tayo ng tama, tunay, nakaugnayan sa Panginoong Diyos na ating manlilikha. So magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga kay Ma'am Eva Agregado at magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido. So yan po. So tuloy-tuloy na ho tayo at ngayong umaga simulan ho natin ito sa panalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kaming muli sa panibagong araw sa buhay na muli po ninyong ipinahiram sa amin upang ang aming buhay sa buong maghapon ay magamit namin ng tama at ito ay maipaglingkod po namin sa aming kapwa sapagkat ito ang nais mo. Salamat Ama sa aming pakikinig ngayong umaga. Bigyan po ninyo ng spiritual na pagkaunawa ang bawat makakapakinig at manunood ngayon at sa lahat ng magre-replay pa nito. Salamat po Ama, pinupuri ka namin sa pangalan namang Diyos ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, tuloy na ho tayo mga minamahal kong mga tagapakinig. At ngayong umaga sa maiksing minutong ating ilalaan o mailalaan sa ating pag-aaral mula po rito sa unang Pedro, Kabanatang 4, talatang 7. Ganito po ang nasusulat. Isang talata lamang aking kukunin at ipapaliwanag ko natin ang konteksto sa likod ng talatang ito. 1 Peter chapter 4 verse 7. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. And itong mga susunod na talata hanggang 11 po ito. Hindi ko na ito babasahin, pero ipapaliwanag ko po ang konteksto ng talatang ito na aking kababasa lamang. Dito po sa kababasa ko lamang, mga minamahal kong mga tagapakinig, si San Pedro po ay nagtumatalakay ng 3 bagay. No? Itong verse 7 hanggang verses 11, nahahati po ito sa 3. Ano po? Una, ipinapaalala ni San Pedro ang kaugnayan natin sa Diyos. Pangalawa, ipinapaalala ni San Pedro ang kaugnayan natin sa ating kapwa. Pangatlo, ipinapaalala ni San Pedro ang ating pagiging katiwala. Okay? Yan po ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Ang sabi ni San Pedro, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Nang sabihin niya po ito, ang konteksto nito ay tumutukoy siya sa mga magaganap at yung mga naganap sa kanyang kapanahunan. Tulad halimbawa ng pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. So naganap na po yun. Hanggang siya ay umakyat na sa langit. At hanggang sa gampanan na po na ni Apostol Pedro ang kanilang tungkulin bilang mga naiwan ng Panginoon sa Kristo. At marami pang mga kaganapan ang nangyari sa panahon mismo ni Apostol Pedro. At nang kanyang itong isulat, ina-address niya ito sa mga mananampalataya.
ina-address niya ito upang dalhin tayo sa pagkaunawa na bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, mayroon tayong mga sasapitin o kaya pagdadaan ng mga persecution o mga pag-uusig for Jesus' sake. Ano po? Mayroon tayong mga pagdadaan ng mga pag-uusig dahil tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero dito sa kanyang sulat, ayaw ni Apostol Pedro na masyado tayong mag-focus doon. Ano? Kasi talagang mararanasan ng mga tunay na sumusunod sa Panginoon sa Kristo ang pag-uusig. Mas ginusto ni Apostol Pedro dito sa kanyang sulat na pagtuunan natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Kaya ang sabi niya, malapit nang magwakas ang lahat ng bagay. Kaya ang sabi niya, maging mapagtimpi kayo. Ang ibig niya sabihin, be self-controlled. Maging mapagpigil kayo sa sarili ninyo. Huwag niyong kalilimutan na hindi lahat ng bagay na gugustuhin natin ay pawang makalulugod sa Diyos. Ang lagi nating isipin ay yung kaugnayan natin sa Kanya, sa Panginoong Diyos. Yun ang ibig pinapatungkulan ni Apostol Pedro na sabi niya, be self-controlled, maging mapagtimpi kayo. Kasi alam niyo po, mga minamahal ko mga tagapakinig, pagka wala talagang pagpipigil sa sarili ang tayong mga tao, kahit kasalanan, kahit paglabag sa kalooban ng Diyos, lagi ho nating gagawin. At ito ang magmamanifest o mahahayag sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Palibasa, kung ang isang tao nga ay wala ngang pakialam sa kanyang kaugnayan sa Panginoon, kahit kasalanan talagang gagawin ng tao. Kaya ang sabi naman ni Apostol Pedro, maging mapagtimpi kayo. Kasi malapit nang mangyari ang lahat ng bagay matapos ang lahat ng bagay. Kaya tingnan ninyo, pagtuunan ninyo ng pansin ang inyong kaugnayan sa Panginoon. O yan ang ibig niya sabihin. Sabi niya, panatilihin ninyong malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo ay makapanalangin. Yan. Sabi po sa ibang translation, be sober-minded for the sake of your prayers. O sabi niya, dapat nababantayan natin ang ating pag-iisip. Ito ba ay konektado pa sa Diyos? Kasi ang sinasabi niyang for the sake of your prayers, ang pinapatungkulan talaga dito ni San Pedro ay yung mapanatili natin na tayo ay laging nakaugnay sa Panginoon. Kumbaga, kahit may mga katatakutan na pwedeng maganap sa ating mundo, sa ating daigdig, sa ating planeta, pero hindi ayaw ni Apostol Pedro na doon matuon ang ating pansin. Mas gusto niya na matuon ang ating pansin sa ating kaugnayan sa Diyos. Kasi pag ang tao mayroong tama, tunay, na kaugnayan sa Panginoong Diyos, kahit may mga katatakutan na pwedeng mangyari sa ating mundong ginagalawan, hindi po yun ang mangingibabaw. Kundi ang mangingibabaw ay yung pagkakaroon natin ng matatag at malalim na pundasyon ng ating kaugnayan sa Panginoong Diyos. Magandang umaga po kay Sir Abraham Bulusan. At magandang umaga din po uli kay Ma'am Lourdes Garrido. So yan po. Ito ang unang pinapatungkulan ni Apostol Pedro. Gusto niya, ayon sa kanyang sulat, na ang mga Kristiyano, tayo na sumasampalataya na totoo sa Diyos, ay mabantayan ho natin ang ating kaugnayan sa Panginoon araw-araw. Lalo na nga, ang sabi niya, malapit nang matapos ang wakas ng lahat ng bagay. Ang ibig niyang sabihin, dinadala niya tayo sa kaisipan na ang buhay dito sa daigdig pangsamantala lamang. Lahat ng bagay na ating pinakaiingatan dito sa daigdig mawawala rin. Pero pagka ang tao mayroong tama at tunay na kaugnayan sa Diyos na buhay sa langit, yun lang ang mananatili. Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. Kaya dinadala niya tayo sa pagkaunawa na bantayan natin. Ako, ikaw, tayo, bantayan natin ang ating kaugnayan sa Panginoong Diyos. Kasi pag hindi natin ito nabantayan,
tayo na rin po ang lilikha, tayo na rin ang gagawa ng mga bagay na puputol ng ating kaugnayan sa Diyos. Maraming bagay sa buhay natin na kapag hindi natin nabantayan o napanatiling malapit ang ating kaugnayan sa Diyos, talagang maaakay tayo sa kasalanan. Kaya nga sabi ni San Pedro, be self-controlled. Maging mapagpigil kayo. Kasi ganun kasi talagang likas ng tao kung anong maisipan natin, kung anong gusto nating gawin. Sige lang tayo ng sige at wala na tayong pakialam na mayroon na tayong nalalabag na banal na kalooban ng Diyos. Wala na tayong pakialam, ano naman kung maglublob tayo sa kasalanan, okay lang. Di ba? Yan ang kaisipan ng nakararami, pero nakakalimutan yata natin na may Diyos, na may Diyos na tayo ay sa Kanya mananagot. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, mapanatili nating malinaw ang ating pag-iisip para tayo ay laging konektado sa Panginoon. Imposible naman na makapanalangin talaga ng totoong panalangin ang isang tao na hiwalay na sa Diyos. Kasi ang alam ng marami na panalangin yung paghingi, di ba? O katulad ngayon, may mga nagaganap na katatakutan sa ating mundo tulad ng malalakas na lindol, mga palatandaan sa langit. O di ba? Nagdudulot yan ng takot sa tao. Sa mga pagkakataong yan, saka lamang makakaalala ang mga tao na tumawag sa Diyos para alisin ang takot sa kanila o wag nang payagan ng Diyos ang mga bagay na talaga nasusulat na talagang mangyayari. Pero pagka kalmado ang lahat, ang mga tao walang pakialam sa Diyos. Napansin niyo po yon? Magandang umaga po kay Ma'am Nelda Mabait. Ano po? So, yun ang problema nating mga tao. That's why dito po sa sulat ni San Pedro, dinadala niya tayo sa pagkaunawa na lagi nating pagtuunan ng pansin ang ating kaugnayan sa Panginoong Diyos. Ano po? Kasi pagka tama at tunay ang ating kaugnayan sa Diyos, magiging ayos lang ang buhay natin na kahit may mga katatakutan, kahit may mga problema, magiging kalma lang tayo. Tulad ngayon, sa mga nagaganap sa ating mundo, di ba? Ito ang nakakapagpaalis ng pagiging kalmado ng tao. Pag walang problema, kalmado, di ba? Napansin nyo yon? Pagka okay ang lahat sa buhay, kalmado. Pero pag may nangyayaring mga katatakutan, tingnan nyo ang reaksyon ng tao. Di ba? Yung mga hindi naman dati nagdarasal na. Very good. No, very good. Na yung mga hindi dating nananalangin, natutong manalangin. Dahil sa takot. Dahil sa pangamba. At yun namang dating madasalin, lalo pang naging madasalin. Yun dapat, mga mahal ko mga tagapakinig. Pero wag na nating hintayin na ang mga nasusulat sa banal na kasulatan ay maganap sa ating kapanahunan para lamang tayo lumapit sa Panginoon. May problema sa wala, lumapit tayo sa Diyos sapagkat talagang kailangan ng tao ang Diyos. Yan ang problema sa tao pagsagana sa pera, pagsagana sa mga material na bagay, nakukuha ang kanyang mga gusto, ay wala nang pakialam sa kanyang kaugnayan sa Panginoon. Magandang umaga po kay Sister Rina Berno Celeste. So pangalawa, dinadala ni San Pedro ang kanyang mga sinusulatan ng patungkol sa ating kaugnayan sa kapwa. Nang ibig niyang sabihin, una nating babantayan yung kaugnayan natin sa Diyos. Na habang papalapit ng magwakas ang lahat ng bagay, ang mahalaga, maayos ang ating kaugnayan sa ating manlilikha, sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, mabantayan din natin ang ating kaugnayan sa kapwa. Alam nyo mga minamahal ko mga tagapakinig, pagka bumalik na ang Panginoon, bago siya bumalik at masumpungan niya ang buhay natin na mayroong galit, mayroong pagkapuot sa ating kapwa, mayroong pa tayong mga di pinapatawad, delikado po ang ganyang kalagayan. Kasi kahit ka pa may relihiyon,
Kahit ka pa palasimba, kahit ka pa madasalin, pero pag sa puso ng tao, hindi tayo marunong magpatawad at mayroong mga kapuutan sa ating puso, magiging ground po yan, mga mahal kong tagapakinig, para ikaw pa rin ay mapahamak. Ano po? Kaya tayo mga tao, kahit sabihin nating may mga tao na mahirap pakitunguhan, hindi natin yan passes para kapuutan sila. Ang pinapaalala ni San Pedro ay matuto pa rin tayong magmahal. Kasi pagka marunong tayong magmahal, kahit doon sa mga taong para sa atin ay kasuklam-suklam, mga taong parang mahirap mahalin, pero kailangan pa rin talaga na mayroon tayong tamang pakikitungo sa kapwa. Kasi ang pagkakaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos, magre-resulta din ng tamang pakikitungo sa kapwa. Naalala ko nga pong isang talata, hindi ko po siya sinulat, mula po sa Hebreo 12:14, sinasabi po diyan na magpakabanal kayo at sikapin ninyong makasundo ang inyong kapwa. Sapagkat kung hindi kayo mamumuhay ng ganito, hindi ninyo makikita ang Panginoon. So, even yung sumulat ng Hebreo ay nagpaalala kung gaano din kaimportante, kung gaano din kahalaga na tayo ay hindi lamang magkaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos, kundi tama rin kaugnayan sa kapwa. Kasi pagka tayo nga po ay may mga galit, puot sa ating puso, delikado po yun, mga mahal ko mga tagapakinig. Kasi magiging ground po yan para tayo ay ma-disqualify. Para tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya tandaan po natin yan. Pangatlo po, dinadala tayo ni Apostol Pedro sa paalala na tayong mga tao ay mga katiwala lamang. May tatlong bagay tayong inaaral ngayong umaga from 1 Peter 4 verse 7 to 11 na may tatlong bagay na pinapatungkulan si Apostol Pedro. Una, dinadala niya tayo sa pagkaunawa na lagi nating babantayan na laging tama ang ating kaugnayan sa Diyos. Pangalawa, babantayan din natin ang ating mga sarili, ang ating puso, kung tayo ay may pagmamahal pa sa kapwa. Okay? Hindi dito pinag-uusapan kung kapatiran natin sa church. Ang pinapatungkulan dito as hahul, lahat ng tao. Pangatlo, dinadala niya tayo sa paalala na ako at ikaw ay pawa lamang mga katiwala ng Diyos. Alam niyo po, ang pinag-uusapan natin is stewardship. Hindi lamang ito pumapatungkol sa loob ng simbahan. Lahat ng tao may pinagkatiwala ang Diyos. Halimbawa, isa kang magulang, yan. Katiwala ka ng iyong mga anak. Ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa iyo yung mga anak. Isa kang nagtatrabaho sa gobyerno, isa kang engineer, architect, doktor, nurse, teacher, o ano pa mang mga profession sa buhay, o mga vocation sa buhay. Isa kang church pastor, church minister, o tagapaglingkod ka sa simbahan, tagapaglingkod ka sa pamahalaan. Lahat ng yan, itiniwala lang ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, gamitin natin ang bawat kaloob na binigay ng Diyos. Yan. At ipinapaalala niya sa atin na ito ay galing sa Diyos. At dahil bawat kakayahan na mayroon tayong mga tao ay kaloob lamang ng Diyos, kailangan natin itong gamitin. Habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kasi isa sa ating pananagutan sa Diyos ay paano natin ginagamit o kaya baka di ginagamit. Kaya nga pinapaalala sa atin ang ating mga pinagkatiwala ng Diyos. Wag tayong nagmamalaki. Lagi ko nga sinasabi, itong mga naglilingkod sa gobyerno, wag po sana ninyong kalilimutan na kayo ay mga public servant. Kayo ay sinasahuran galing sa buwis ng bayan, at yung mga
yung mga katawagan na yan, kung isa kang pulis, isa kang sundalo, lahat yan ay pinagkatiwala lang ng Diyos. At dapat ginagamit yan ng tama. Halimbawa, katulad ko, isang church pastor, kaloob din ng Diyos ito sa akin. Nagtatrabaho ka dito sa radio station, lahat ng bagay po, lahat ng kakayahan ng tao, ibinigay ng Diyos para ito ay gamitin. Dahil someday, accountable tayo sa Panginoon sa mga bagay na itiniwala lang sa atin. Kaya ang sulat ni Apostol Pedro ay dinadala tayo sa pagkaunawa dahil malapit nang maganap ang wakas ng lahat ng bagay. Ang sabi niya, bantayan ninyo lagi ang kaugnayan ninyo sa Panginoon. Paano yun mangyayari? Dapat mayroon tayong tinatawag na palagian na pananalangin. Ang ibig sabihin niyan, nababantayan natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Kasi ang pananalangin naman hindi para humingi lang, kundi ang pinaka-purpose talaga ng panalangin ay lagi tayo magkaroon ng malapit na komunikasyon sa Diyos. Pangalawa, sabi ni Apostol Pedro, mapanatili ninyo sa puso ninyo ang pagmamahal sa kapwa. Hindi pwedeng mabuhay na may galit, may puot sa puso. Pangatlo, gamitin ninyo ang mga kakayahan o kaloob na galing mismo sa Diyos. Para pagka bumalik na ang Panginoon at tayo ay haharap na sa Panginoon at ipagsusulit natin ang ating mga ginawa dito sa lupa, ay wala tayong dapat ipangamba kasi nagamit talaga natin ng tama. Magandang umaga po kay Sir Luis R. San Jose Jr. So yun po, hanggang dito na lamang at sanay nagbigay ito sa atin ng paalaala, mga minamahal ko mga tagapakinig, na ngayong araw, ngayong buong maghapon, huwag tayong mag-focus dyan sa mga napabalita na magkakaroon ng solar eclipse. Kung yan ay mangyayari, di mangyayari yan. Pero extreme naman po, kung may magsasabing 3 araw ng kadiliman, hindi po yan totoo. Yan ay minuto lamang. Pero ngayong umaga, ang pagtuunan natin ng pansin, yung kaugnayan natin sa Diyos at kaugnayan natin sa kapwa at kung paano natin ginagamit ang mga kakayahang bigay ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat. Napaalalahanan po kami ngayong umaga na sa halip na kami ay mag-focus sa mga bagay na magbibigay lamang sa amin ng takot, ay mag-focus kami sa iyo, Panginoon, na lagi naming mabantayan ang aming kaugnayan sa iyo at mapanatili namin ang aming kaugnayan sa kapwa, na wala po kaming kaaway, wala kaming ginagawang pang-aagrabyado sa kapwa, kundi pagmamahal lamang sa kapwa. At higit sa lahat, ang mga talento, mga kakayahan, abilidad na ibinigay mo at tiniwala lamang sa amin, magamit namin ito ngayong araw sa tamang paggamit nito, sa ikapupuri ng iyong banal na pangalan. Salamat po, pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood at magre-replay pa nito. Pagpalain niyo po ang istasyong ito ng DWLV 91.9 FM. Pagpalain niyo po ang biyaya sa pagkaaga. Pagpalain niyo po ang buhay namin sa buong maghapon. Ito ang aming dalangin. Sa iyo ang lahat ng papuri, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So mga kaibigan, mga kapatid, susunod na po ang Kakampi Network News. Maraming salamat sa pakikinig, panunood, at nakasama rin natin sa technical side si Sir Stephen Pabis. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ka, Diyos naming
ko'y para sa'yo. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Aming Panginoon, sinasamba kita, ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita, papuri ko'y para sa'yo. Aming Panginoon, sinasamba kita, ikaw ang Diyos naming dakila.